Part 2. Mahapdi pa din ang kamay ko, dahil sa sugat, sa susunod talaga iwawashan ko na, ang damit ni Ma'am Jom, pababayaan ko ng masira, marami naman siyang perang pambili. Pumunta ka ulit ng hasyenda. Sabi ni Tia, nandyan yung listahan ng gulay na kukunin mo. Tanga naman ni Tia, alam mo namang hindi ako marunong magbasa eh. Inirapan ko siya. Ibigay mo ang listahan kay Renato at siya na ang bahala. Sagot nito, ibibili kita ng abakada mamaya, kapag namalengke ako, nang magkalaman man lang yang utak mo. May laman ang utak ko, puro dugo nga lang. Lumayas ka na, baka masampal kita. Nilayasan ko si Tia at nagtungo sa parking, hinanap ko si Mang James pero si Ma'am Jom lang ang nakita ko doon. Ma'am, nakita mo si Mang James? Tanong ko, inutusan ko. Tinaasan ako nito ng isang kilay. Bakit? Magpapadrive ako, pupunta akong hasyenda para manguha ng gulay. Sagot ko, ako na ang sasama sayo, may kakausapin din ako. Sumakay ito ng sasakyan niya. Sakay na o baka gusto mong buhatin pa kita. Inirapan ko lang siya bago sumakay. Nagsimula na itong mag-drive, tahimik lang kami sa biyahe. Hanggang sa makarating sa hasyenda, bawal kaming mag-usap, dahil hindi lang usap ang mangyayari, may kasama pang away. Renato, kinawayan ko ito at nilapitan. Pinapakuha ako ni Tia ng gulay, nandyan yung listahan. Sige ako nang bahala, doon muna kayo sa kubo ni Ma'am Jom. Tugon nito at ngumiti. Nagtungo naman kami ni Ma'am Jom sa kubo at naupo sa papag. Doon habang nakatanaw sa mga nagtatrabaho. Marunong kang magtanim ma'am? Tanong ko. Of course, my lola taught me. Sagot nito, lagi kaming nagtatanim ni lola nung bata ako. Nasaan na lola mo? She's dead. Kita ko ang pagdaan ng lungkot sa mga mata niya. Teka nga, bakit ang chismosa mo? Close ba tayo? Sinagot mo na, nag-iinarte ka pa. Mahina ko siyang sinabunutan. Kaya wala kang boyfriend eh. May boyfriend kaya ako. Nag-iwas ito ng tingin. Kaso secret lang, dahil bawal sabihin kila mommy, baka mapahamak siya eh. Pakilala mo naman. Umangkla ako sa braso niya. Bilis na sino? Hindi ko sasabihin sa iba. Kapag sinabi mo susunugan ko ang kilay mo. Tinulak ako nito bago tumayo. Tere, sundan mo ako. Nauna itong maglakad kaya agad akong sumunod sa kanya. Nakarating kami sa bandang dulo ng hasyenda kung saan may mga nagtatanim ng palay. Iilan lang ang mga tao doon. Diyos, may tinawag ito. Jom, may lumapit saming lalaki. Moreno ang kulay at guwapo, matinik din itong si Ma'am Jom eh. Kumain ka na ba? Malambing na tanong dito ni Ma'am Jom. Baka nagpapagutom ka na naman. Kumain na ako, ikaw. Ang payat mo na o. Ehem, peke akong tumikim. Ma'am Jom, ang landi mo na masyado. Ipal, umirap ito. Diyos siya si Maddie, ang katulong namin na masarap sunugin ang kilay. Hi Maddie, ngumiti ito. Ako si Diyos, sana wag mong ipagsabi ito, ayokong mapahamak si Jom. Ano ka ba Brad? Cargo ko kayo, kahit masama ugali niyang girlfriend mo. Tinapik ko siya sa balikat. Ma'am Terena, aba. Visit na lang ako sa tomorrow. Paalam nito sa kasintahan. Wag ma'am babae. Yes boss madam. Napangiwi na lang ako nang maghalikan sila sa harap ko. Oo na, tama na yan, dinala ko si Ma'am Jom paalis doon. Ang landi mo. Naiinggit ka lang. Nang makarating sa kubo ay nandoon na si Renato. Ito na yung gulay. Sabi nito, salamat Renato. Nakangiting tugon ko. Sige na, mauna na kami ni Ma'am Jom. Sige, mag-iingat kayo. Umalis na kami doon ni Ma'am Jom at bumalik ng sasakyan. May alam akong shortcut. Sabi nito, doon na lang tayo dumaan para mapabilis ang pagbalik natin sa mansion. Sige, bahala ka sa buhay mo. Sinimangutan lang ako nito bago nagsimulang mag-drive. Puro damuhan ang dinadaanan namin, konti lang rin ang bahay na nadadaanan namin. Ma'am, shortcut ba auto o langkap? Nakangiwing tanong ko. Aba, lagpas tanghalian na. Sandali kasi. Iritang sabi nito. Nagpatuloy ito sa pagdadrive hanggang sa maghapon na at umabot ng gabi. Ma'am, aminin mo na, naliligaw tayo. Sabi ko dito. Yes, mangyak-ngiyak itong tumingin sakin. Ano nang gagawin natin? Wala akong dalang cellphone, hindi ko alam kung nasaan tayo. Yan kasi, lamandi ka lang kanina, napurol na yang utak mo.
Saad ko dito. Yawa, ang dilim dito ma'am, baka mamaya may mamamatay tao pa dito. Ano ba? Don't scare me like that. Umusog ito palapit sakin. Anong gagawin natin? Maghihintay tayo hanggang sa mag-umaga. Bagsak ang balikat kong sagot. Ma'am, nagugutom na ako. Me too. Tugon nito. Hindi naman natin pwedeng kainin ng hilaw yang mga gulay. Kung ano-ano kasing kalokohan ang nalalaman mo nako, sarap mong ahitan ng bulbol. Nag-aahit ako, wag ka. Nax, ready talaga para kay chupapi niya. Nakatanga kami sa sasakyan, parehas ng tumutunog, ang tiyan namin at parehas na din kaming mangiyak-ngiyak. Gutom na ako. Reklamo ko, ma'am, baliktarin mo nga damit mo baka sakaling mahanap natin yung daan. Tanga, para sa tiyanak lang ang ganon. Parehas kaming napasigaw nang may biglang kumatok sa bintana ng sasakyan. Napayakap kami sa isa't isa. Tinatawag ko po lahat ng santo, kung may gusto kayong kunin, itong amo ko na lang na masama ang ugali. Manahimik ka, sasampalin kita. Lalong lumakas ang katok, kaya parehas na kaming napaiyak. Biglang nabasag ang bintana ng sasakyan kaya, mas lalong lumakas ang iyak namin. Ma'am, yung uhog mo nakakain ko na. The pack. Parehas kaming napalingon sa nagsalita. Sir Knight. Umiiyak kong tawag sa kanya. Kuya, yamakap dito si Ma'am Jom. Thank you for coming. Kanina pa ako takot. Takot din ako, selfless ka. It's selfish. Ano bang nangyari? Kunot noong tanong nito. Anong oras na hindi pa kayo bumabalik, kaya sinundan ko kayo, ang sabi sa hasyenda kanina pa kayo umalis. I tried to call you Jom, pero walang sumasagot kaya tinrack ko na ang sasakyan mo. Buti na lang may tracking device yan. Yung kapatid mo sir, sabi sa shortcut kami dadaan. Sumbong ko. Nagmamagaling, bobo din pala. Ang kapal ng mukha mo. Bobo ka din kasi pumayag ka. Kahit hindi ako pumayag, bobo ako. Enough, just drive the car Jom, sundan nyo na lang ako. Oo kuya, bumalik si sir ng sasakyan niya, sinundan siya ni Ma'am Jom. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang biyahe basta nakatulog na ako dahil sa pagod at gutom. Nang magising ako ay nasa kwarto ko na ako, gutom at latang-lata na tumayo ako. Nagtungo ako sa banyo at naligo, nagbihis ako ng maid uniform namin bago lumabas. Tia, nagugutom na ako. Mangiyak-ngiyak kong sabi. May pagkain sa lamesa, kumain ka ng kumain, kagabi ka pa walang kain. Sabi nito, nasabi na sakin ni Sir Knight ang nangyari. Nagmamagaling kasi si Ma'am Jom. Sabi ko. Sumpak lang ako ng sumpak ng pagkain, hindi ko na pinansin, ang ibang katulong na nakatingin sakin. Ngayon ka lang nakakain, di ba halata? Inirapan ko si Ma'am Jom. Kasalanan mo kung bakit hindi ako nakakain ng isang araw. Kasalanan mo din, dahil nakatulog ka kagabi. Umirap ito. Buti nga pinabuhat kita kay kuya balak sana kitang iwan sa sasakyan. Sama ng ugali mo. Bilasan mo dyan, pupunta tayong hasyenda. Ayoko na. Inilingan ko siya. Ililigaw mo na naman ako. Hindi na. Umupo ito sa kaharap kong upuan. Di ba nangako ako kay Diyos? Sige na samahan mo na ako. Si Sir na lang isama mo. Boba, baka barilin ni kuya yun. May cash ka dyan. Nginisihan ko siya. Bayaran mo ako at sasamahan kita. Mukhang pera. Umirap ito. Fine. I'll pay you. Bilasan mo dyan. Ito na nga. Lumayas ito sa harapan ko, tinapos ko naman, ang pagkain ko, hinugas ko ang pinagkainan ko bago magtungo sa sala para hintayin si Ma'am Jom. I heard, aalis kayo ni Jom. Sabi ng kabababa lang na si Sir Knight. Ang gwapo. Opo, pupunta kaming hasyenda. Sagot ko. Kumunot ang noo nito. Kakakuha nyo lang ng gulay kahapon diba? Magtatanam kami dun. Huwag ka ng chismosa sir baka masampal kita joke hehe. Lumapit ito sakin, nabigla ako nang kuhanin niya, ang mga kamay ko at suriin. Magaling na ang mga sugat mo. Tanong nito. Oo, gulat kong sagot. Okay, binitawan nito ang kamay ko. Bumalik kayo agad ni Jom and one more thing. Nilapit niya ang mukha niya sakin. Stay away ta Renato. Diretso itong umalis, napahawak na lang ako sa tapat ng puso ko. Yawa, aatakihin yata ako. Kapag ako inatake talaga, kukurutin ko itlog ni Sir gamit ngipin ko. Nagpaganda ka pa.
Saad ko kay Ma'am Jom na kabababa lang. Bukid ka pupunta, hindi sa mall. Ang ingay mo. Dinala ako nito palabas. Fair na nga. Sumakay kami ng sasakyan niya, buong biyahe ay tahimik lang ulit kami, hanggang sa makarating kami ng hasyenda. Magandang araw po Ma'am Jom. Bati sa kanya ng mga tao. Good morning too. Tugon dito ni Ma'am. Don't forget to eat and rest. Dinala ako nitong malandi na ito patungo sa dulo, kung saan ang bukid at kung nasaan ang chupapi niya. Jom. Sinalubong agad ni Diyos si Ma'am Jom. Yayakapin sana kita kaso madumis ako. It's okay. Si Ma'am na ang yamakap dito. Okay lang. Kahit hindi muna kayo magtanim ngayon. I want to be with you. Baka ma-report kami. Nagkamot ito ng kilay, tere doon sa kubo, nandoon si Lola. Nagtungo kami sa kabong sinasabi nito, may nadatnan kami dong matandang nakaupo. Lola, lumapit dito si Ma'am Jom at nag-bless. Namiss po kita. Abay namiss din kita. Ngumiti dito yung Lola. Halika maupo kayo. Sige po. Umupo kami. Siyempre magkatabi yung magjowa samantalang ako ay tumabi kay Lola. Sinama mo lang ako para maging third wheel. Saad ko dito. Whatever. May inabot sakin itong sobra na agad kong kinuha. Yan na bayad mo, mukhang pera. Sumbong kita dyan eh. Kinuha ko ang sobra sa kanya at tiningnan. Nax 5,000, kahit hanggang bukas na tayo dito kung gusto mo. Hindi ako nito pinansin, nakipaglandian na ito kay Diyos. Matagal na po sila. Tanong ko dito kay Lola. Buti po pinatulan ni Diyos yang babaeng masama ang ugali na yan. Natawa ang matanda. Mabait naman si Ma'am Jom at tanggap ni Diyos ang ugali ni Ma'am Jom. Nung una silang magkita ay nabighani agad, ang apo kay Ma'am Jom, 3 taon na sila at mag-4 na taon na. Dagdag pa nito, pero sekreto ang relasyon nila. Dahil may fiancé si Ma'am Jom, ipinagkasundo siya sa lalaking hindi niya mahal, kaya kapag nalaman ni Don at Donya, ang relasyon nila ay paghihiwalayin sila at matatanggal kami sa trabaho. Napatingin ako kay Ma'am Jom at Diyos na naglalandian. Sana all. Bulong ko at ngumuso. Ako kasi niloko, ayaw nila sakin kasi, hindi ako marunong magbasa bobo ako tapos maitim. Abay kay ganda mong bata, hindi ka maitim, morena ka. Sabi ni Lola, mag-aral ka lang din magbasa para walang masasabi ang mga tao sa'yo. Opo, hindi ko alam kung ilang oras kaming nagtagal doon, basta hapon na kami umuwi, doon na kami nananghalian. Pagod na pagod nginisihan ko si Ma'am Jom. Pati ikaw kinaino. Bunganga mo, may makarinig sa'yo. Tinampol nito ang bibig ko. Ang pangit mo. Mas pangit ka. Inirapan ko siya bago bumaba ng sasakyan. Bakit ngayon lang kayo? Bungad agad sa amin ni Sir Knight. Madaming gawa sa bukid kaya tumulong na kami. Sagot ni Ma'am Jom. Ikaw na bahala kay kuya. Diretso itong pumasok sa loob kaya naiwan ako kasama si Sir Knight. Sir, may itatanong ka pa ba? Aalis na ho ako at marami pa akong gagawin. Sabi ko dito. Tumango lang ito kaya pumasok na ako sa loob. Inutusan agad ako ni Tia na maglinis at mamlansya. Halos alas 8 na nang matapos ako sa gawain ko. Nagpalit ako ng damit pang bahay bago magtungo sa sala, dala yung abakada na libro na binili sakin ni Tia. Tulog na rin siguro yung mga tao. Bakit hindi ka pa natutulog? Muntik ko nang mabalibag yung nagsalita dahil sa gulat. What's that? Ang hilig mong manggulat sir. Sabi ko dito. Ito, abakada. Oo, umupo ito sa tabi ko. You want me gusto mong turuan kita. Baka inaantok ka na. No, inagaw nito sakin ang abakada. Turuan kita. Sige po, napatitig ako sa mukha niya. Tangos na ilong, kinas ng muka. Sana all. Itong abakada ang pag-aaralan mo, hindi ang muka ko. Tumaas ang sulok ng labi, nito. Kabisado ko na ulo mo sa itaas sir, baka pwedeng yung baba naman. Napaubo ito sa sinabi ko na ikinatawa ko ng malakas. Now, bumuo ka ng mga salita gamit ang tinuro ko. Sabi ni Sir Knight. Tinuruan niya akong mag-abakada kagabi at 11 na kami natapos, tapos 5 na ngayon at maaga niya akong ginaisang para turuan ulit. Medyo kabisado ko na, ang abakada, sabi niya kapag daw na perfect ko na, ang pagbabasa ng Tagalog ay tuturuan niya ako sa English. Okay, example. Tinuro nito ang A. Sunod nitong tinuro ang so.
So aso. Ako naman, sir. Inagaw ko ang lapis ko sa kanya at nagsulat din. Gago di ba ang galing ko? Madi, sinamaan ako nito ng tingin. Ayusin mo, babawasan ko sahod mo. Sinunod ko lang naman yung sinabi mo. Ngumuso ako bago magsulat ulit. Tanga. Umayos ka. Pinitik nito ang noo ko. Ibibili kita ng cake kapag nakapagsulat ka ng 10 na hindi puro kalokohan. Cake. Sige sir. Nagsulat na ako, ilang minuto lang ay natapos na ako. Basahin mo. Pusa, lobo, kabayo, lolo, babae, sawa, ibaba, sala, relo, pula. Basa ko at ngumiti kay sir. Tama di ba? Good job. Nag-thumbs up ito kaya napapalakpak ako. I'll buy you cake after my meeting. Thank you sir. Nakangiting sabi ko. Don't mention it, mamaya ulit. Tumayo ito at nag-inat. Sige na. Salamat po ulit sir. Umakyat ito ng hagdan, niligpit ko naman ang mga ginamit ni sir at binalik sa kwarto ko. Ayusin mo na ang hapag. Sabi ni Tia. Umuwi kaninang madaling araw si Donya at Don. Opo. Nagtungo ako sa dining at inayos ang mga pagkakainan nila doon. Bumalik ako sa kusina at tinulungan si Tia, ang iba para dalhin ang pagkain. Nakita ko kayo kanina ni Sir Knight, sabi ni Mira. Anong relasyon nyo? Mag-amo, sagot ko. Chismosa mo, maisyo ka pa. Hindi ka papatulan ni Sir. Sabi naman ni Lisa. Bukod sa mahirap ka na, boba ka pa. Bakit? Hindi ko rin naman papatulan si Sir ah. Inirapan ko siya. Mahirap lang ako pero hindi na ako boba, dahil marunong na akong magbasa. Kaya ikaw manahimik kang pangit ka, masyado kang inggitera. Ang arte mo, pakialam mo, tama na yan. Sabad ni Lulo. Bumaba na sila Donya baka marinig kayo. Lubayan nyo ang chismis. Sulpat ni Tia. Madi, magdala ka pa ng isang plato at baso sa dining, dumating ang fiancé ni Ma'am Jom. Opo, sinunod ko na lang ang utos niya. May nakita akong lalaking nakaupo sa tabi ni Ma'am Jom, may itsura naman pero hindi ko bet. Mas bagay sila ni Diyos. Ito na po ang plato. Maingat at maayos ko itong nilapag. Naramdaman ko ang pagsiko sa akin ni Ma'am Jom kaya tiningnan ko siya. Nginuso niya ang ibaba kaya tiningnan ko yun. Nakahawak sa hita niya itong fiancé niya. Abay manyak. May daga sigaw ko at sinipa ang kamay nung lalaki. Nagkagulo sila at napatayo. Why did you kick me? Kita ko ang galit sa mga mata ng fiancé ni Ma'am Jom. May daga po. Sagot ko at kunwaring sumilip sa ilalim ng lamesa. Wala na, may lahi yatang si Flash yung daga, ang bilis na wala. Napatigil ako sa pagsasalita ng hablutan nito ang kwelyo ko. Ethan, let go of her. Dinig kong sabi ni Ma'am Jom. Nadumihan mo ang polo ko, hindi mo ba alam na galing pa ito sa Paris at mahal ang bili ko? Hindi ko alam. Umiling pa ako. Dapat sa Divisoria o ukay-ukay ka na lang bumili, mura pa. Tinulak ko siya kaya nabitawan niya ako. Wag mo na ulit ako hahawakan. Abat, umangat ang kamay nito at akmang sasampalin ako, pero hindi natuloy nang may humawak sa kamay niya. Want me to shoot you? Malamig na tanong dito ni Sir Knight. Live now hours before I shoot your balls. Napalunok naman ito bago nagmamadaling umalis. Kapag pinull out ng mga hours ang invest nila sa kumpanya, malilintikan kayo sakin. Seryosong sabi ni Donya at nilangon ako. Sa susunod alamin mo ang lugar mo, katulong ka lang namin, hindi ka pamilya. Sorry po, nakayukong sabi ko. I lost my appetite. Diretso itong lumabas ng dining. Sorry iha, sabi ni Don at sinundan ng asawa. Napanguso na lang ako at nanggigilid ang luhang bumalik ng kusina. Wala lang, feeling ko ang baba kong sobra. Kaya maraming may ayaw sakin na taga samin, kasi ganito ugali ko, anong magagawa nila? Inborn na to. Papansin kasi masyado, sabi ni Lisa. Lugar din kasi. Tang ina mo. Kinuha ko ang buhok niya at sinubsob siya sa lababo. Ang pangit mo. Nagtungo ako sa kwarto, kinuha ko ang cellphone ko na bigay ng kaibigan kong magnanakaw at tinawagan sila mama. Kapag ganito ang nararamdaman ko, boses lang nila mama ang katapat ko. Ma, masta, tanong ko, may pera pa kayo? Okay naman. Tugon nito, nak, kailangan ng pambayad sa eskwela ng mga kapatid mo, may pera ka pa ba? Kung wala pa, hihiram muna ako dito.
Sahod ko na ho sa makalawa, papadala agad ako. Sabi ko, Nay, bilhin niyo po agad yung mga kailangan sa bahay ah. Oo, anak. Maraming salamat. Kailan ka ba uuwi? Subukan ko ho sa isang buwan, sige na ma, may gagawin pa po ako. Basta kapag hindi mo na kaya dyan, balik ka na dito ah. Mahal kita anak. Mahal kita ma, mahal ko kayong lahat, gagawin pa po ako. Pinatay ko ang tawag at tinago ang cellphone ko. Napahinga ako ng malalim bago lumabas ng kwarto. You okay? Napalingon ako sa nagsalita. Sir, ngumiti ako. Tapos na kayo kumain? Yes, kumain ka na din. Pinatong nito ang kamay niya sa ulo ko. Papasok na ako, pag uwi ko may dala akong cake para sayo. Huwag mong kalimutan mag-aral habang wala ako. Para hindi kita mapag-alitan mamaya. Yes sir, salamat. Alis na ako. Ginulo nito ang buhok ko bago umalis. Lumawak ang ngiti ko bago hawakan ang ulo kong hinawakan niya. Yawa, kinikilig ako.